Bakit nagiging abusado ang narcissist kapagka nabuntis ka na o nanganak? So, ginawa ko yung content na 'to kasi sobrang daming biktima ng narcissist na mga pregnant women at yung mga kakapanganak pa lang. So, eto, gumawa ako ng analysis para na sa ganun lubusan nating lahat maintindihan kung bakit nagiging worse, nagiging abusado ang narcissist o narcissistic husband or narcissistic boyfriend kapag ka ganito yung situation. Pregnancy and postpartum. Pregnancy, pagbubuntis, postpartum, ito yung pagkatapos manganak. So una, hindi na ikaw ang kanyang primary source ng supply. So, hindi na ikaw yung primary na narcissistic supply. Ibig sabihin, hindi na ikaw nakikita niya na taga-silbi sa kanya o yung taga-suporta sa kanya, no, taga-hanga niya. Hindi na ikaw yung kanyang servant. No? Hindi na niya nakikita yon. Kung nakikita man niya yon, alam niya, umikli na o lumiit na yung chance. Bakit? Kasi nagbuntis ka na eh. So, what happened there is nag-shift na yung attention mo dun sa iyong baby na dinadala. O kapag nanganak ka na doon sa baby, na babagong anak, doon sa neonate. Nakapokus ka na doon. Nakikita yun ng narcissist na shift, no? Pag-shift o paglipat ng attention from him going dun sa bata. So, ayaw niya nung ganon. Hindi niya kayang i-handle yung ganon. Yung ganong situation. Hindi niya kayang i-handle ito, kaya parurusahan ka niya. So, yun ang mangyayari doon. Kaya ka nakaka-experience ng mga sufferings. So, nagiging seloso siya sa baby. Yun ang malupit doon. Pati bata, dinamay, pinagsilosan. Weird, no? Ititigil niya ang suporta. So, kung dati, sinusuportahan ka, nariregaluhan ka, ngayong nabuntis ka na, nanganak ka na, i-withdraw niya yung mga suporta. Hindi ka susustentuhan, pahihirapan ka, maaaring sustentuhan ka, sapilitan pa, o magpapapilit pa, talagang mahihirapan ka. And basically, wala. Pinuputol yung suporta, pinuputol yung sustento. Another one, lagi kang pupulaan o lalaitin. So, makaka-receive ka dito ng mga criticism. Ang pangit mo na, para kang butete, no? Para kang nakalunok ng pakwan, mukha kang losyang, ang pangit mo, ang baho mo, amoy putok ka na, mga ganon. So, marami mga panlalait. Alam ko marami sa inyo nakaka-relate yan. Kasi dami ko nare-receive ng mga messages na ganito eh. Okay? Yan. Another one, ang pregnancy at ang postpartum ay sensitibong kalagayan. We all know that. Alam natin lahat yon. So, nandito yung exhausted ang nanay, tapos marami mga hormonal changes. We all know that, no? Dependent, no? Dependent yan sa kanyang partner, sa kanyang mister, sa kanyang jowa. Dependent yan, buntis yan eh. So, nangangailangan niya ng kalinga. Pero, here's the catch. Unfortunately, dito ginagalingan ng narcissist ang control, manipulation at pang-aabuso. Wasak dito ang buntis. Wasak na wasak dito ang isang babae. Pero mo nandyan ka sa sensitibo, sa very challenging part of your life, lalo na kung first mo to na baby, no? Tapos ganito yung mangyayari sa'yo. This is very traumatic. So, ganun ang mangyayari. So, gagamitin niya pati ang bata para kontrolin ka ng kontrolin, para ikaw ay takutin ng takutin. Alam ko, marami sa inyong tinatakot dyan. Iiwanan kita, hindi ko pananagutan ng bata, sasabihin ko, anak ni Pedro yan, hindi ko anak yan, anak yan ni Rico, anak ni John, ang daming dumali sa iyo, hindi ko alam kung sino ang tatay niyan, ayaw ko, mga ganon. Tapos pagka challenge mo naman ng DNA, biglang mawawala. No? Hindi niya i-accept yon. At marami pang iba. So, nandyan yung takutan, nandyan ang mga sakitan. Sasaktan ka emotionally. Sisirain, wawasakin ang iyong pag-iisip, no? Wasak ang mental health mo dito, kaya napakadelikado nito eh. Ito ay napakapanganib na panahon, no? Why? Kasi pwede kang magkamero ng postpartum depression dito. When we say postpartum is a state wherein ito yung estado mo pag nanganak ka na. So, postpartum yon.
ang tawag doon. And then depression. So postpartum depression, meaning to say you will have the depression or you will develop the depression after you gave birth. That's what we mean by postpartum depression in a very, very simple explanation. Okay, syempre, madidepress ka. And then what happened here is if you don't develop this problem, no, matatrap ka naman. So you became trapped in that relationship. Para kang nahawla, para kang nasilo, para kang nakulong sa kulungan na mahirap makawala. Para bang feeling mo na this is a very tragic cage na kinalalagyan mo. That's what's happening. Takeaway ko. What's my takeaway here? Hindi gawa ng baby, kaya siya naging worse. Remember that. Hindi gawa yan ng baby. Kasi maaaring isipin nyo, ay di bata may kasalanan. No. The baby is 100% innocent here. Labas ang baby dito. Ang nangyari dito is, yung baby ang naging dahilan para magkameron ng revelation. Para ma-reveal yung tunay niyang pagkatao. Natanggal yung maskara niya. Bata o baby yung tumanggal. No, na nakita mo ang tunay niyang pagkatao. Kaya kung gusto mo makita ang tunay na pagkatao ng isang lalaki is pag ikaw ay nabuntis, nandun yung treatment. Kapag yung treatment ay worse, yun yung tunay niyang pagkatao. Hindi naging worse yung lalaki dahil doon sa baby. Remember that. Okay? And here's the catch. The most important thing is protect your mental health. Awareness is very, very important in this kind of situation. See you in my next content. Bye for now.